Sample problem tayo on forces and its components. So bali topic to ng statics of rigid bodies. So basahin natin yung sample problem natin. Determine the magnitude with the components of the force F1 acting along the U and V axis. Ito yung figure natin. So meron tayong dalawang forces na naka-apply siya dun sa pin connection natin or pin support. Ito yung forces natin. We have F1 which is 300 Newton and F2 is 500 Newton. Tapos ito yung axis natin, U and V. Ang pinapanap lang sa atin dito is yung components natin for F1. Ito yung F1, tapos yun, acting along the U and V axis. So, originally yung figure natin, hindi given yung mga red na angles dito, yung 65 and 40, no? Pero, pwede natin isolve yan dito para mapakita natin kung paano natin nakuha yan, no? First, yung 65 degrees, kapag inanalyze natin yung straight line na to, so yung total na angle dito, that would be 180 degrees. So 180 minus 45 minus 70, that would be equivalent to 65. So sulat lang natin, no? So yung total na angle ng straight line is 180 minus 45 minus 75. We will have 65 degrees. So confirm lang natin sa calculator natin. 180 minus 45 minus 70, that's 65 degrees. Okay? So, confirm na yung 65 degrees. So, dito naman sa kabila, kung i-analyze natin yung straight line na to, no? Ito. So, this one is 180 degrees din. Babawasan natin ng 30, 45, and 65. Makukuha natin si 40. So, balit yun. 180 degrees minus 30 degrees minus 45 degrees minus 65 degrees. Dapat ay equivalent siya sa 40 degrees. So, i-confirm lang natin sa calculator. 180 minus 30 minus 45 minus 65, that's 40 degrees. Okay? Magagamit natin yung mga angles na yan, lalo na yung 40 degrees, no? Kapag i-consider na natin yung components ng F1. Okay? So, dito sa second figure natin, meron tayong ginawang projection ng mga given na sides natin. Originally, yung given natin na sides, we have F1, which is 300 Newton, tapos yung axis natin na U and V. So, ito yun, no? Meron tayong axis dito, U, meron tayong axis na V, tapos yung F1 na 300 Newton. Pero ipo-project natin yung dalawang lines na yan or kahit yung isa lang, no? So, for example, ipo-project natin yung line na to, no? Si U dito. So, magagawa natin yung triangle na to, no? So, pwede natin gawing A, B, and C. So, triangle A, B, C yung i-consider natin. Pwede rin namang itong triangle na to yung i-consider natin yung sa kabila. Pero, pareho lang din yung lalabas dyan. Okay, so yung angle natin between the V-axis and the F1 is 40 degrees. Tapos, of course, no? Ito yung given na angle na 30 degrees. So, property yan ng lines na pag ganyan. Meron tayong lines na straight. Tapos, merong dalawang lines. So, yung angle dito is equivalent na din sa angle dito. Kaya yung 30 degrees dito, equivalent na din siya sa 30 degrees dito, no? So, yung total na sum ng interior angle ng triangle is 180. Galing lang yan sa n-2 times 180, no? Yan yung total na sum ng interior angle ng isang polygon. So, n is the number of sides. That's 3 minus 2, 1 times 180. So, yung total natin is 180 degrees. So, 180 minus 30 minus 40, that's 110. Confirm lang natin ulit sa calculator natin. That's 180 minus 40 minus 30, that's 110 degrees. So, i-compute lang natin dito is yung F1V tsaka yung F1U. So, ito yung dalawang components ng F1 na acting along the V and U axis. So, ito yung triangle natin. Ang gagawin natin dito is since meron tayong given na angle and then isang side lang yung given, then yung dimension or magnitude niya which is 300 Newton, gagamitin natin dito is sine law. So, unahin muna natin si F1U. So, F1U, tapos opposite na angle, no? Para sa sine law. Tapos yung F1 naman, tapos opposite na angle na 110. Okay? So, ito yung magiging equation natin. F1U divided by sine 40, which is opposite na angle. And then we have F1 divided by sine 10, which is opposite niya na angle. No? So, kung i-drawing natin yan dito sa natin. So, F1U, yung opposite niya is ito, yung angle na yan. Sa F1 naman, opposite na angle niya is yung 110. So, by algebra, lipat natin yung sine 40 degrees. Tapos, yung F1 is 300 Newton. Tapos, nasa denominator pa rin si sine 110. So, ang lalabasan niyan is 205.21 Newton. So, i-confirm natin sa calculator natin. That's 300 times sine 40 divided by sine 110.
That's 205.21. So, confirm naman. So, ibabaks na natin to. Kasi ito na yung final answer natin. Okay? So, similar na procedure, gagawin natin yun para makuha natin si F1V. Pero this time, yung opposite naman niya is yung 30 degrees. Same pa rin yung opposite ng F1 natin, which is 110 degrees. Tapos yun, ito na yung magiging equation niya. F1V divided by sine 30 degrees, which is the opposite. Tapos, retain pa rin yung right side natin, F1 divided by sine 110 degrees. Tapos, by algebra, ito na yung magiging equation natin, no? Ma-simplify natin. And then, yung kalalabasan niya is 159.63 Newton. So, confirm natin sa calculator natin. That's 300 times sine 30 divided by sine 110. So, that's 159.63 Newton. So, i-box na rin natin to, no? Kasi final answer na. Okay. Pwede din naman na pagsamahin natin yung F1V or F1U. Since nakuha na natin yung F1U kanina, pwede rin siyang maging ganito, no? F1U over sine 40 degrees, tapos F1V sine 30 degrees. Kasi naman nakuha na natin yung F1U. Pero ang disadvantage lang kasi nito, what if nagkamali tayo sa pagkuha kay F1U? So, maapektuhan yung F1V natin. At least, kung ito pa rin yung gagamitin natin, fix na yan kasi given naman siya na 300 Newton. So, magiging tayo, no? Less prone sa error or sa mistake dun sa pag-compute natin sa component sa V-axis. Okay, I think ito na yun, no, para sa sample problem na to. Madali lang, no, pag components lang. So, kailangan lang i-analyze talaga yung mga angles para hindi magkamali dun sa sine law. Kasi madali lang naman to, no? Ang kailangan lang natin is talagang establish muna natin yung mga angles between yung lines na kailangan nating i-analyze. Tapos yun, gagawin na natin yung either sine law or cosine law. Depende lang dun sa pwede nating ma-apply dun sa triangle. Okay, so thank you ulit for watching and see you sa mga next sample problems natin.